Parang sasabog ang dibdib ni Marcele sa sobrang sakit. Tila ba may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang laman sa bawat paghinga niya. Ngunit gaano man kahapdi ang pisikal na nararamdaman niya dahil sa gatas na hindi na ilabas, wala itong binatbat sa kirot na ngumangat-ngat sa kanyang puso. Nasa himpapawid siya ngayon, libo-libong milya ang layo mula sa Pilipinas. At sa bawat segundong lumilipas, palayo siya ng palayo sa kaisa-isang rason kung bakit siya nabubuhay. Si Daniel, ang kanyang sanggol na 3 buwan pa lamang. Napahigpit ang hawak ni Marcele sa maliit na litrato sa kanyang passport. Ito na lang ang tanging yaman niya. Isang byuda, baon sa utang. At ngayon, isang ina na napilitang iwan ang anak para magpaalila sa ibang bansa. Pumikit siya ng mariin habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Dinadasal niya na sana ay patawarin siya ng kanyang anak. Ginagawa niya ito para sa kinabukasan nila. Pero bakit pakiramdam niya ay unti-unti siyang namamatay sa loob? Katahimikan sana ang gusto niya para makapag-isip, pero biglang nabasag ang katahimikan ng buong eroplano. Isang matinis at walang humpay na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Hindi ito galing sa economy class kung saan siksikan ang mga pasahero. Galing ito sa unahan, sa first class, sa lugar ng mga mayayaman. Dinig na dinig ni Marcele ang bawat hikbi ng bata. Bilang isang ina, alam niya ang iyak na yon. Hindi yon iyak ng batang nag-iinarte lang. Iyon ay iyak ng isang sanggol na gutom at naghahanap ng kalinga. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang dibdib. Kusang tumutulo ang gatas niya na para bang tinatawag siya ng yak ng sanggol na yon. Diyos ko naman, kanina pa yan ah. Reklamo ng isang matandang babae sa katabing upuan ni Marcele. Wala bang marunong magpatahan sa batang yan? Rinding-rindi na ako. Mas lalong lumakas ang yak. Nakakarindi. Nakakaawa. Sumunod naman ang boses ng isang lalaki mula sa unahan. Boses na galit, taranta, at halos sumisigaw na sa mga stewardess. Do something! Binabayaran ko kayo ng maayos para maging komportable kami, pero ni hindi niyo mapatahan ang anak ko. Napadilat si Marcel. Ramdam niya ang desperasyon sa boses ng lalaki. Hindi na siya makatiis. Ang instinto niya bilang ina ay mas malakas kaysa sa hiya o takot. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Hindi para sa lalaking sumisigaw, kundi para sa sanggol na umiiyak. Kinalag ni Marcel ang kanyang seatbelt. Tumayo siya. Nanginginig ang tuhod, pero desidido ang kanyang mga mata. Hinarang siya ng isang stewardess na halatang stress na rin. Ma'am, bawal po tumayo. Kailangan po kayong umupo. Gutom ang bata. Mabilis na sagot ni Marcele. Papasukin niyo ako. May gatas ako. Kaya ko siyang patahanin. Natigilan ng stewardess. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Marcel ang isang kupas na jacket at simpleng t-shirt. Halatang hindi siya kabilang sa mundong ginagalawan ng mga nasa unahan. Sasagot sana ang stewardess nang muling humagulgol ang sanggol. Mas matinis, mas masakit sa tainga. Napapikit ang stewardess sa sobrang stress. Wala na siyang choice. Sumunod kayo sa akin, bilis. Mabilis na naglakad si Marcel, kasunod ng stewardess. Hinawi nito ang makapal na kurtina na naghihiwalay sa economy at first class. Bumungad kay Marcel ang ibang mundo. Malamig ang hangin, amoy mamahalin. Malalawak ang upuan na parang mga kama. Pero sa gitna ng karangyaan, may gulo. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng pasilyo. Gusot ang suot niyang mamahaling polo. Magulo ang buhok, pula ang mga mata. Sa puyat at galit. Karga niya ang isang maliit na sanggol na namumula na ang mukha sa kakaiyak. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki. Halatang hindi sanay maghawak ng bata. Halatang takot na baka may masamang mangyari. Ito si Felipe, ang bilyonaryong kinatatakutan ng marami. Pero ngayon ay mukhang talunang-taluna sa harap ng isang sanggol. Who is this?
Bulyaw ni Felipe nang makita si Marcele at ang stewardess. Ang boses niya ay parang kulog sa loob ng tahimik na cabin. Sinabi kong gawan niyo ng paraan ang anak ko. Hindi ko sinabing magdala kayo ng kung sino-sino dito. Napaatras ang stewardess sa takot. Pero hindi si Marcel. Ang tanging nakikita ni Marcel ay ang bata. Ang batang gutom. Ang batang naghahanap ng ina. Lumapit si Marcel. Hindi niya ininda ang galit sa mukha ng bilyonaryo. Tinitigan niya ito sa mata. "Sir," matatag na sabi ni Marcel, bagamat nanginginig ang loob niya. "Gutom ang anak niyo. Masakit na ang tiyan niya sa kakaiyak. Parang awa niyo na. Akin na siya." Natigilan si Felipe. Nabigla siya sa tapang ng babaeng nasa harap niya. Walang sino man ang nangangahas na utusan siya, lalo na ang isang estranghero na halatang galing sa hirap. Pero nang muling humikbi ang anak niyang si Ducy, parang gumuho ang pride ni Felipe. Wala nang salita. Iniabot niya ang bata kay Marcele. Mabilis na umupo si Marcel sa pinakamalapit na malawak na upuan. Dahan-dahan, puno ng pag-iingat, inayos niya ang pwesto ng bata. Tinalikuran niya ng bahagya si Felipe para bigyan ng privacy ang sarili. Inangat niya ang laylayan ng damit at inilapit ang sanggol sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, katahimikan. Ang kaninang nakabibinging iyak ay napalitan ng tunog ng masaganang paglagok ng gatas. Napapikit si Marcel. Naramdaman niya ang pagluwag ng kanyang dibdib. Nawala ang sakit ng naiipon na gatas. Pero habang nararamdaman niya ang init ng katawan ni Ducy, ibang sakit naman ang pumalit. Tumulo ang luha ni Marcel habang nakapikit. Naalala niya si Daniel, ang anak niyang iniwan sa Pilipinas. Ganitong-ganito ang pakiramdam kapag pinapadede niya ang anak. Ang bigat, ang init, ang koneksyon. Sa isip niya, yakap niya ngayon si Daniel, hindi ang anak ng isang bilyonaryo. Hindi na malaya ni Marcele na nakaupo na pala si Felipe sa tapat niya. Nakatingin lang ang lalaki. Hindi ito makagalaw. Nakita ni Felipe kung paano kumalma ang anak niya sa bisig ng babaeng ito. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Marcele, ang luma nitong damit, at ang patluhang tahimik na dumadaloy sa pisngi nito. Hindi alam ni Felipe kung bakit, pero parang may kumurot sa puso niya. Ito ang babaeng sumagip sa kanya mula sa kahihiyahiyan at kawalan ng pag-asa kanina lang. Pero ngayon, ito naman ang mukhang durog na durog. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumitaw na si Ducy sa pagdede. Tulog na tulog. Mahimbing. Payapa. Dahan-dahang inayos ni Marcele ang damit niya. Ibinaba niya ang bata at marahang tinapik ang likod nito para magpadighay. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal. Natural. Sanay na sanay. "Bakit ka umiiyak?" Nabigla si Marcel sa tanong ni Felipe. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad. "Pasensya na po, sir." Garalgal ang boses ni Marcel. "Naalala ko lang po ang anak ko. Magkaedad po kasi sila ng baby niyo." "Nasaan siya?" Tanong uli ni Felipe. Hindi niya ugaling makipagkwentuhan sa mga estranghero, pero hindi niya mapigilan ang sarili. "Nasa Pilipinas po," sagot ni Marcele na kayuko. "Iniwan ko po para magtrabaho sa Amerika. Kailangan po eh." Tumahimik ang paligid. Tanging ang ugong lang ng eroplano ang naririnig. Tinitigan ni Felipe ang natutulog niyang anak. Ito ang unang beses mula nang ipanganak si Ducy na nakatulog ito ng ganito kahimbing nang wala ang yaya o nurse. At tinitigan niya si Marcele. Nakita niya hindi lang isang babaeng mahirap, kundi isang inang nangungulila. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Felipe. Isang baliw na ideya. Pero sa mundo ni Felipe, walang imposible. Pera lang ang katapat ng lahat. "Anong pangalan mo?" tanong ni Felipe. Seryoso. "Marcel po, sir." "Marcel," banggit ni Felipe. Tila sinusubok ang tunog ng pangalan sa dila niya. "Makinig ka sa sasabihin ko." Nag-angat ng tingin si Marcele. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng bilyonaryo. "Kailangan ng anak ko ng ina. At kailangan mo ng pera para sa anak mo."
Huminto sandali si Felipe. Inilapit niya ang mukha kay Marcel. Trabaho ang ipinunta mo sa Amerika, di ba? Pwes, may trabaho ako para sa'yo. Kumunot ang noo ni Marcel. Po, alagaan mo ang anak ko. Mabilis na sabi ni Felipe. Bayaran kita ng triple sa sweldong inoffer sa'yo ng magiging amo mo. Nanlaki ang mga mata ni Marcele. Triple? Sapat na yon para mabayaran lahat ng utang niya sa loob ng ilang buwan. Pero umiling siya agad. Sir, nakakahiya po. At saka, may kontrata na po ako. Wala akong pakialam sa kontrata mo. Babayaran ko yon. Putol ni Felipe. Hinawakan ni Felipe ang braso ng upuan, tila ba nagdedesisyon para sa buhay nilang lahat. At hindi lang yun, Marcele. Alam kong masakit mawalay sa anak. Tinitigan ni Felipe si Marcele ng diretso sa mata. Binitawan niya ang mga salitang babago sa takbo ng buhay ni Marcel, magpakailanman. Kapag pumayag ka, ipapasundo ko ang anak mo sa Pilipinas. Bukas na bukas din. Dadalhin ko siya dito sa Miami. Magkakasama kayo habang nagtatrabaho ka para sa akin. Natigil ang paghinga ni Marcele. Parang huminto ang ikot ng mundo. Ang anak niya, dito, bukas agad. Sir? Halos pabulong na tanong niya, hindi makapaniwala. Ngumisi ng bahagya si Felipe. Bumalik ang pagiging arogante ng isang bilyonaryo. Ako si Felipe Villarreal. Hindi ako nangangako ng hindi ko kayang gawin. So ano? Deal? Hindi sanay si Felipe sa katahimikan. Sa loob ng mahabang panahon, ang mansyon niya sa Miami ay napuno ng 2 tunog lang. Ang walang katapusang iyak ng anak niyang si Ducy at ang boses ng sarili niya habang sumisigaw sa mga empleyado. Pero ngayon, habang pinagmamasdan niya ang babaeng nakaupo sa sofa ng kanyang malawak na sala, tahimik ang lahat. Tulog si Ducy sa bisig ni Marcel. Mukhang maliit si Marcel sa gitna ng naglalakihang mga muebles at mamahaling dekorasyon. Ang suot niyang kupas na jacket ay parang mantsa sa perpektong puting interior ng bahay. Pero sa mga mata ni Felipe ngayon, si Marcele ang pinakamahalagang tao sa kwartong ito. Siya lang ang nakapagpatahan sa anak niya. Sir Felipe, lapit ng kanyang butler na si Rogelio. Nakahanda na po ang guest room. Tumangulang si Felipe. Hindi niya inalis ang tingin kay Marcele. Nakayuko ang babae, halatang takot na takot gumalaw. Tila ba natatakot siyang madumihan ng sahig kapag humakbang siya. Lumapit si Felipe. Naramdaman niya ang pag-atras ni Marcele ng bahagya. Huwag kang matakot, sabi ni Felipe. Sinubukan niyang palambutin ang boses niya, bagay na hindi niya madalas gawin. Bahay mo na rin ito ngayon. Tumingala si Marcel. Pula pa rin ang mga mata nito, kakaiyak kanina sa eroplano. Sir, seryoso po ba talaga kayo? Nanginginig na tanong nito. Yung anak ko po? Napangisi si Felipe. Sa mundo ni Marcel, ang pagpapalipad ng tao mula Pilipinas papuntang Amerika sa loob ng 24 oras ay isang milagro. Pero sa mundo ni Felipe Villarreal, isa lang itong tawag sa telepono. Binunot ni Felipe ang kanyang cellphone. Watch me. Maikling sabi niya. Tinawagan niya ang kanyang private lawyer at ang head ng aviation department ng kumpanya niya. Narinig ni Marcel ang bawat utos ni Felipe. Ingles, mabilis, puno ng autoridad. I want the private jet in Manila within 2 hours. Pick up a baby named Daniel and his guardian. Ayusin niyo ang visa. Bayaran niyo kung sino ang dapat bayaran sa embassy. I don't care how much. I want that baby here in Miami by tomorrow evening. Ibinaba ni Felipe ang telepono at tumingin ulit kay Marcel. Done. Nanghina ang tuhod ni Marcel. Kung hindi siya nakaupo, baka bumagsak na siya sa sahig. Sir. Napahagulgol na naman ito. Pero ngayon, luha na ng pasasalamat. Hindi ko po alam paano kayo pasasalamatan. Diyos ko. Tinalikuran ni Felipe ang eksena. Hindi siya sanay sa ganitong drama. Hindi siya sanay na may umiiyak sa harap niya dahil sa tuwa. Sanay siyang umiiyak ang tao
Dahil tinatanggal niya sa trabaho, naglakad siya papunta sa bar counter at nagsalin ng whiskey. Habang iniinom niya ang alak, pinanood niya sa refleksyon ng salamin si Marcel. Hineheli nito si Juicy habang umiiyak. May kung anong kirot sa dibdib ni Felipe. Inggit ba ito? Inggit dahil kaya ng isang estranghero na ibigay ang pagmamahal na hindi niya maibigay sa sarili niyang anak? O baka naman pangungulila dahil sa wakas may ina na ulit sa loob ng bahay na ito. Lumipas ang maghapon at magdamag na parang panaginip. Nakita ni Felipe kung paano kumilos si Marcel. Mabilis, maingat, kahit halatang naninibago sa mga modernong gamit sa kusina, mabilis itong natuto. At si Juicy, milagrong hindi umiiyak. Basta nasa bisig o amoy nito, si Marcel, payapa ang bata. Kinabukasan ng gabi, nasa library si Felipe, nagbabasa ng mga kontrata nang marinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Napatingin siya sa relo, right on time. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Marcel na tumatakbo pababa ng grand staircase. Muntik pa itong madapa sa pagmamadali. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isa sa mga staff ni Felipe. Karga ang isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. "Daniel!" Sigaw ni Marcel. Ang sigaw na yon, punong-puno ng pagmamahal, pananabik, at sakit na naipon. Sinalubong ni Marcel ang staff at halos agawin ng bata. Nang mayakap niya ang anak, napaluhod si Marcel sa sahig. Niyakap niya ng mahigpit si Daniel. Hinahalikan ng ulo nito ng paulit-ulit habang humahagulgol ng malakas. Nasa taas ng hagdan si Felipe, nakapamulsa. Pinapanood ang eksena. Dapat ay naiinis siya sa ingay. Pero hindi. Napangiti siya ng tipid. For the first time in a long time, naramdaman niyang may nagawa siyang tama. Hindi dahil sa pera, kundi dahil binuo niya ang isang pamilya. Bababa sana siya para batiin ang mag-ina nang biglang bumukas ulit ang pinto sa likuran ng staff na wala ang nangiti. Sa labi ni Felipe, nanigas ang katawan niya. Isang babae ang pumasok. Matangkad, balisyubog ang katawan. Suot ang isang pulang designer dress at matataas na heels na lumilikha ng matunog na click-clack sa marmol na sahig. Si Veronica, ang kanyang fiancé. Huminto si Veronica sa gitna ng hallway. Tiningnan niya ang staff. Tiningnan si Felipe sa hagdan. At huli, ibinaba ang tingin kay Marcel na nakaluhod sa sahig habang yakap ang isang batang taga-bundok ang itsura. Umalingaw-ngaw ang boses ni Veronica, malamig at puno ng pandidiri. "Felipe, darling." Itinuro ni Veronica si Marcel gamit ang kanyang mamahaling bag. "Bakit may mga daga sa loob ng bahay natin?" Natigil ang pag-iyak ni Marcel. Umangat ang tingin niya kay Veronica. Nagkatinginan si Felipe at Veronica. Alam ni Felipe na tapos na ang katahimikan. Nagsisimula pa lang ang gulo. Mahigpit ang yakap ni Marcel kay Daniel. Kung pwede lang niyang ipasok muli ang anak sa kanyang sinapupunan para protektahan ito sa matatalim na tingin ng babaeng nasa harap niya, gagawin niya. "Daga!" Bulong ni Marcel sa sarili. Ang sakit. Parang sinampal siya ng paulit-ulit. Hindi naman kumibo si Felipe. Nakatayo lang ito sa hagdan. Tinitigan si Veronica nang walang emosyon bago tumalikod at pumasok sa kwarto nito. Iniwan siya nito sa ere. Iniwan siya nito kasama ang leon. Lumapit si Veronica kay Marcel. Amoy na amoy ni Marcel ang matapang na pabango nito na humahalo sa amoy ng gatas at pawis niya. "Listen to me, Yaya," mariing bulong ni Veronica. "I don't know anong drama ang ginamit mo kay Felipe para papasukin ka dito. Pero tandaan mo ito, ako ang magiging misis ng bahay na ito." Dinuro ni Veronica ang noo ni Marcel. "Lugar mo ang kusina at kwarto ng mga katulong. Huwag na huwag kong makikita na uupo ka sa dining table kasama namin o hahawakan mo ang mga gamit ko. Naiintindihan mo?"
Oo po, ma'am. Sagot ni Marcele. Nakayuko. Lumipas ang ilang araw na parang impyerno sa loob ng paraiso. Tupad sa utos ni Veronica, parang anino lang si Marcel sa bahay. Gigising siya ng 4:00 para maglaba. Kamay ang gamit niya dahil pinagbawal ni Veronica na gamitin niya ang washing machine para sa damit ni Daniel. Kapag kakain na sina Felipe at Veronica, sa sulok ng kusina, kumakain si Marcele. Nakatingin lang siya sa malayo habang naririnig ang tawanan ni Veronica. Tawanang pilit na pilit habang kausap si Felipe. Pero napapansin ni Marcel ang isang bagay. Tahimik lang si Felipe. Madalas, nakikita ni Marcel na sumusulyap ang amo sa gawin ng kusina. Parang may hinahanap. Isang gabi, sumabog ang katahimikan ng mansyon. Sabay na umiyak sina Daniel at Juicy. 2:00 ng madaling araw, napabalikwas si Marcel. Nasa crib si Daniel sa tabi ng kama niya, samantalang si Juicy ay nasa nursery room na konektado sa kwarto niya. Nagmamadaling binuhat ni Marcel si Daniel. "Shh! Tahan na anak!" Pero lalo pang lumakas ang iyak ni Juicy sa kabilang kwarto. Takot na magising ang Leon na si Veronica. Tumakbo si Marcel papunta kay Juicy habang karga si Daniel. Isang braso kay Daniel, isang braso kay Juicy. Ang bigat. Nangangawit na ang mga braso ni Marcel. Parehong gutom ang mga bata. Parehong naghahanap ng atensyon. Pawis na pawis si Marcel. Hindi niya alam kung sino ang uunahin. "Tahan na. Please! Tahan na kayo." Naiiyak na pakiusap ni Marcel habang hiniheli sila ng sabay. Biglang bumukas ang pinto. Inaasahan ni Marcel na si Veronica ang papasok para sigawan siya. Napapikit siya sa takot, pero ibang boses ang narinig niya. Anong nangyayari? Si Felipe. Naka-boxers at puting t-shirt lang ito. Gulo-gulo ang buhok at halatang kagigising lang. Pero imbes na magalit, nakita ni Marcele ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Marcel na halos matumba na sa bigat ng 2 bata. "Sir, pasensya na po." Sabay po silang nagising. Hingal na sagot ni Marcel, mabilis na lumapit si Felipe. Hindi na ito nagatubili. "Akin na si Juicy." Utos nito, pero malambot ang tono, malayo sa boses na laging sumisigaw. Kinuha niya ang anak mula sa nangangawit na braso ni Marcel. Nakahinga ng maluwag si Marcel, nabawasan ng bigat, pero nanatili ang kaba dahil sa lapit ng mukha ng amo niya. Sir, titimplahan ko lang po ng gatas si Juicy. Saglit lang po." Taranta niyang sabi habang hiniheli si Daniel sa kabila niyang braso. "Ako na," sabi ni Felipe. Kinuha niya ang bote ng gatas sa mesa. "Ituro mo kung paano." Napanganga si Marcele. Ang bilyonaryong si Felipe Villarreal magtitimpla ng gatas? "Sir, ako na po." "Marcele, hawak mo ang anak mo. Hawak ko ang anak ko. Just tell me what to do." Seryosong sabi nito habang binubuksan ang takip ng distilled water. Wala nang nagawa si Marcel. Itinuro niya ang tamang sukat. "2 scoop po, sir. Tapos alugin niyo ng dahan-dahan. Huwag po masyadong malakas para hindi bumula ng sobra." Sinunod ni Felipe ang bawat utos niya para itong batang masunuri na natatakot magkamali sa assignment. Nang matapos, akmang kukunin ni Marcel ang bote. "Ako na magpapadede," sabi ni Felipe. Umupo si Felipe sa rocking chair sa tabi ng crib. Umupo naman si Marcel sa gilid ng kama. Tahimik ang buong kwarto. Tanging ang tunog lang ng paglagok ng mga sanggol ang naririnig. Sumulyap si Marcele kay Felipe. Nakita niya ang amo na nakatitig kay Juicy. Ang mga mata nito na laging matalim at malamig. Ngayon ay punong-puno ng pagmamahal. Biglang nag-angat ng tingin si Felipe. Nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Marcel. Uminit ang kanyang pisngi. "Salamat," basag ni Felipe sa katahimikan. "Po? Trabaho ko naman po ito, sir." "Hindi," iling ni Felipe. "Salamat dahil tinuturuan mo akong maging ama. I never held her like this before without crying. Ngayon lang."
Napalunok si Marcelle. Hindi siya sanay na kinakausap siya ng ganito. Parang tao. Parang kapantay. Tumayo si Felipe para ibaba si Juicy sa crib dahil tulog na ito. Sa pagtayo niya, medyo nawalan siya ng balanse dahil sa antok. Napahawak siya sa balikat ni Marcelle para hindi matumba. Napahawak din si Marcel sa braso ni Felipe para alalayan ito. Isang saglit. Naramdaman ni Marcel ang init ng palad ni Felipe sa balikat niya. Naamoy niya ang pabango nito kahit bagong gising. Naramdaman naman ni Felipe ang gaspang sa mga kamay ni Marcel. Kamay ng isang manggagawa. Pero sobrang lembut kung humawak, agad silang naglayo. Parang napaso. "Good night, Marcel," mabilis na sabi ni Felipe bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Naiwan si Marcelle na nakahawak sa sariling dibdib. Ang lakas ng kabog. Bawal ito. Alam niyang bawal ito. Sa kabilang banda, bumalik si Felipe sa master bedroom. Mahimbing ang tulog ni Veronica sa kama. Umupo si Felipe sa sofa, sa paanan ng kama. Hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang iPad. Nakakonekta ito sa CCTV ng nursery room. Sa screen, nakita niya si Marcel. Hineheli nito si Daniel pabalik sa crib. Pagkatapos, lumapit ito sa crib ni Ducey. Inayos ang kumot ng anak niya at hinalikan ito sa noo. Napangiti si Felipe nang hindi niya namamalayan. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. Hindi niya napansin na sa likuran niya, dahan-dahang dumilat si Veronica. Akala ni Felipe, tulog ito. Nakita ni Veronica ang refleksyon ng iPad sa salamin. Nakita niya ang video feed ni Marcel. At higit sa lahat, nakita niya ang nangiti sa labi ng kanyang fiancé. Isang ngiti na kailanman ay hindi ibinigay ni Felipe sa kanya. Dahan-dahang kinuyom ni Veronica ang kanyang kamao sa ilalim ng kumot. Kung akala ng katulong na yon na makukuha niya ang loob ni Felipe gamit ang mga bata, nagkakamali siya. Papatayin niya ang anumang namumuo bago pa ito lumago. Parang sinusunog ang balat ni Felipe mula sa loob. Kanina pa siya nakahiga sa kanyang malawak na kama. Balot ng makapal na duvet, pero nanginginig pa rin siya sa ginaw. Ang bawat paglunok ay parang paglulon ng bubog. Tinangkang abutin ni Felipe ang baso ng tubig sa bedside table. Nanghina ang kanyang kamay. Dumulas ang baso. Isang malakas na kalabog. Basag. Kalat ang tubig sa sahig. Napapikit si Felipe sa inis. Wala siyang silbi. Ang lalaking nagpapatakbo ng bilyon-bilyong pisong kumpanya, hindi man lang mainom ang sariling tubig. Bumukas ang pinto. Inaasahan niya na papasok si Veronica para tulungan siya. Narinig niya ang tunog ng heels nito kanina sa hallway. "Felipe?" Nakatayo si Veronica sa may pinto. Bihis na bihis. Suot ang isang kumikinang na gown na tila gawa sa diamante. Tiningnan nito ang basag na baso sa sahig. Umurong ito ng bahagya. Tila nandidiri na matalsikan ng tubig o mahawa sa sakit niya. "God, you look terrible," sabi ni Veronica habang inaayos ang hikaw sa salamin. "Tumawag na ako ng private nurse. Papunta na siya." "Aalis ka?" Paos na tanong ni Felipe. Ang sakit ng lalamunan niya. Halos walang lumabas na boses. "Charity gala ngayon, remember? Hindi pwedeng wala ako doon. I'm the face of the foundation." Katwiran ni Veronica. Hindi man lang ito lumapit para hipuin ang noo niya. Tiningnan siya nito mula sa pinto. Walang awa, walang pag-aalala. "At saka, ayokong mahawa. May photoshoot ako bukas. Get well soon, honey. Don't die on me." At isinara na nito ang pinto. Katahimikan. Napatawa ng mapakla si Felipe, pero nauwi ito sa ubo. Ubong masakit sa dibdib na parang pinipiga ang baga niya. Ganoon pala ang halaga niya. ATM na humihinga. Isang trophy husband na iiwan kapag nasira ng konti. Pumikit na lang si Felipe. Hinayaan niyang lamunin siya ng dilim at lagnat. Hindi niya alam kung ilang oras siyang tulog. Nagising na lang siya dahil may malamig na bagay na dumampi sa noo niya. Mabango.
Amoy luya at manok. Amoy bahay. Dumilat siya ng bahagya. Malabo ang paningin niya. Shh! Sir, ako lang po ito. Marcel, hindi nurse. Hindi katulong na nakauniforme. Si Marcel, nasuot ang simpleng pambahay na t-shirt. Dahan-dahang pinupunasan ni Marcel ang braso ni Felipe ng basang bimpo. Ang gaan ng kamay nito. Bawat dampi parang hinihigop ang init sa katawan niya. Anong ginagawa mo dito? Bulong ni Felipe. Narinig ko po yung basag kanina. Sagot ni Marcel habang pinipiga ang bimpo sa palanggana. Umalis na po si Ma'am Veronica. Wala pong mag-aasikaso sa inyo. Yung mga bata? Tulog na po. Binantayan po sila ni Manang Loreng saglit. Umupo si Marcele sa gilid ng kama. Kinuha niya ang mangkok sa tray na dala niya. Lugaw po, sir. Nilagyan ko ng maraming luya at bawang. Ito po ang luto ng nanay ko sa probinsya kapag may sakit kami. Kain po kayo. Kahit konti lang. Akmang babangon si Felipe pero nahihilo siya. Mabilis siyang inalalaya ni Marcele. Inayos nito ang unan sa likod niya. Ang lapit ng mukha nila. Naamoy ni Felipe ang sabon ni Marcele. Mura lang, pero amoy malinis, amoy presko. Walang halong kemikal. Sinubuan siya ni Marcele. Mainit ang lugaw. Masarap. Gumuhit ang init sa lalamunan niya pababa sa tiyan. Sa bawat subo, parang nababawasan ang bigat ng pakiramdam niya. Parang may kung anong mahika ang pagkain na ito o baka ang kamay na naghanda nito. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Felipe habang nakatitig kay Marcel. Hindi ito kasama sa kontrata. Napahinto si Marcel. Ngumiti ito ng tipid. Isang nangiting walang hinihinging kapalit. Kasi tao po kayo, sir. Hindi makina. Natigilan si Felipe. Tao. Matagal na niyang hindi naririnig iyon. Sa opisina, siya ang boss. Sa bahay, siya ang provider. Kay Veronica, siya ang bangko. Pero kay Marcele, tao lang siya na nilalagnat at kailangan ng lugaw. Alam niyo po, sir, kwento ni Marcele habang hinihipa ng kutsara. Yung asawa ko dati. Yung tatay ni Daniel. Kapag nagkakasakit siya, galit pa siya sa akin. Wala daw akong kwentang mag-alaga. Nakita ni Felipe ang lungkot sa mata ni Marcel. Ang sakit ng nakaraan na pilit nitong tinatago. Gago siya, biglang sabi ni Felipe. Natawa ng mahina si Marcele. Opo, gago po talaga siya. Napangiti rin si Felipe. Natapos niya ang lugaw. Gumaan ang pakiramdam niya, pero bumigat naman ang talukap ng mga mata niya. Hila na siya ng antok at gamot, pero natatakot siyang pumikit. Natatakot siyang paggising niya. Wala na si Marcel. Babalik na naman siya sa malamig na kwartong ito, kasama ang babaeng walang pakialam sa kanya. Biglang hinawakan ni Felipe ang kamay ni Marcel na nasa noo niya. Mahigpit ang hawak ni Felipe. Mainit. Nanginginig. Nagulat si Marcel. Akmang babawiin niya ang kanyang kamay, pero mas lalong humigpit ang kapit ng bilyonaryo. Huwag ka nga alis. Bulong ni Felipe. Ang boses niya ay basag. Parang isang batang takot na takot maiwan sa dilim. Dito ka lang. Please, dito ka lang. Natigilan si Marcele. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa lagnat, kaya nagsasalita ng ganito si Felipe, o dahil ito ang totoo niyang nararamdaman. Tinitigan niya ang amo. Nakapikit ito, pero may luhang tumakas sa gilid ng mata nito. Sir, bulong ni Marcel. Puno ng habag at pagmamahal na hindi dapat. Hindi po ako aalis. Sa sobrang focus nila sa isa't isa, hindi nila narinig ang pagbukas ng pinto. Hindi nila narinig ang pagtigil ng tunog ng heels sa may pintuan. Nakatayo doon si Veronica. Maaga siyang umuwi dahil na-cancel ang event. At ngayon, nakikita niya ang lahat. Nakita niya ang kamay ng kanyang fiancé na mahigpit na nakahawak sa kamay ng katulong. Pero higit pa sa hawak ng kamay, nakita niya ang kapayapaan sa mukha ni Felipe habang hawak si Marcele.
Isang kapayapaan na kailanman ay hindi naramdaman ni Felipe sa piling niya. Gaano man kamahal ang suot niyang damit o gaano man kaganda ang ayos niya, naramdaman ni Veronica ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang sabunutan si Marcel at kaladkarin palabas ng mansyon. Pero huminto siya. Si Veronica ay hindi isang palengkera. Siya ay matalino. Siya ay tuso. Kung mag-iiskandalo siya ngayon, magmumukha lang siyang kontrabida at lalong kakampi si Felipe sa kawawang katulong. Hindi. Hindi ganun lumaban ang isang Veronica. Dahan-dahan, walang nilikhang tunog. Inatras niya ang kanyang paa. Hinawakan niya ang seradura ng pinto at dahan-dahan itong isinara na para bang wala siya doon. Click! Nasa madilim na hallway na muli si Veronica. Tumingin siya sa nakasarang pinto ng kwarto ni Felipe. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng isang demonyo na nakaisip ng perpektong plano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hello? Hanapin mo ang ex-husband ng katulong ko. Bulong ni Veronica sa telepono habang nanginginig ang boses sa galit. Bayaran mo kahit magkano? Dalhin mo siya dito. Sisirain ko ang buhay ng babaeng yan bago pa sumikat ang araw. Masaya sana ang umagang yon. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng nursery room. Nakalatag sa malambot na carpet sina Daniel at Juicy. Nagtatawanan ng dalawang sanggol habang inaabot ang mga makukulay na laruan. Nakaupo si Marceli sa tabi nila, nagtutupi ng mga bagong labang damit. Napangiti siya. Ito ang pangarap niya. Payapa, ligtas, at higit sa lahat, kasama niya ang anak niya. Sa loob ng ilang araw, naramdaman niyang parte siya ng pamilyang ito. Lalo na pagkatapos ng gabing alagaan niya si Felipe. May nagbago sa amo niya. Mas malambot na ang tingin nito. Mas madalas na itong umuwi ng maaga para makipaglaro kay Ducy at para makipagkwentuhan sa kanya. Akala ni Marcel, tapos na ang paghihirap niya. Akala niya, pwede na siyang maging masaya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Biglang bumukas ng padabog ang pinto ng nursery. Marcel! Napatayo si Marcel sa gulat. Si Veronica, namumula ang mukha nito. Hindi sa galit, kundi parang may halong takot at pandidiri. Bumaba ka ngayon din, utos ni Veronica. May bisita ka. At siguraduhin mong ilalabas mo ang basurang yan sa pamamahay ko bago pa tumawag ng pulis si Felipe. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Marcele. Bisita? Wala siyang kilala sa Amerika. Wala siyang sinabihan kung nasaan siya. Karga si Daniel, nanginginig na bumaba ng hagdan si Marcele. Pagdating niya sa malawak na sala, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanigas ang buong katawan niya. Gusto niyang tumakbo pabalik sa taas, pero parang naipako ang mga paa niya sa sahig. Sa gitna ng napakagandang sala, nakatayo ang isang lalaking gusgusin, amoy alak, at may peklat sa kilay. Si Ramon, ang asawa niya, ang demonyong tinakasan niya. Ramon, bulong ni Marcele. Paano? Pagkakita sa kanya, ngumisi si Ramon. Isang nangising nagbabalik ng lahat ng trauma at sakit na dinanas ni Marcele. Andyan ka lang pala asawa ko, sigaw ni Ramon. Lumapit ito, pero umatras si Marcel habang yakap ng mahigpit si Daniel. Huwag kang lalapit, sigaw ni Marcel. Ito ang unang beses na sumigaw siya sa loob ng mansyon. Tumawa lang si Ramon. Bakit? Dahil ba nakahutot ka na ng mayaman? Ha, tignan mo nga naman. Naka-aircon ka na. Samantalang ako, nagugutom. Ano bang kailangan mo? Umiiyak na tanong ni Marcel. Pera, bulyaw ni Ramon. Ibigay mo sa akin ang sweldo mo. Kung hindi, kukunin ko ang anak ko. Akmang hahablutin ni Ramon si Daniel nang biglang may humarang. Don't you dare touch them. Si Felipe. Kadarating lang nito galing opisina. Nakasuot pa ng coat at tie. Pero ang mukha niya ay madilim na parang bagyo.
Nakahinga ng maluwag si Marcele. Nandito si Felipe. Ligtas na siya. Pero hindi niya nakita ang nangiti ni Veronica sa gilid. Oh my God, Felipe! Drama ni Veronica. Lumapit ito sa fiancé niya at kumapit sa braso nito. Ang gulo-gulo. Bigla na lang pumasok ang lalaking yan. Sinisigawan si Marcele nang hihingi ng pera pang sugal daw. Tumingin si Felipe kay Ramon nang may pandidiri, tapos kay Marcele nang may pagtatanong. Marcele, kilala mo ba ang lalaking ito? Oo po, sir. Sagot ni Marcele, nakayuko sa hiya. Asawa ko po, pero matagal na po kaming hiwalay. Hiwalay? Kasal tayo! Sigaw ni Ramon, halatang binayaran para mag-iskandalo. At kaya ko lang naman siya pinupuntahan dito kasi ninanakawan niya ako. Yung mga alahas na tinatakas niya. Kumunot ang noo ni Felipe. Anong alahas? Dito na pumasok si Veronica sa eksena. Wait. Nanlaki ang mata ni Veronica. Speaking of alahas, Felipe, nawawala ang diamond watch ko. Yung regalo mo nung anniversary natin. Nagkatinginan ng lahat. Imposible. Mabilis na sabi ni Marcel. Wala po akong kinukuha. Talaga? Taas kilay na tanong ni Veronica. Then you won't mind if we check your bag, right? Tutal, aalis na rin naman ang asawa mo. Baka may ipapapuslit ka sa kanya. Bago pa makasagot si Marcel, hinablot na ni Veronica ang tote bag ni Marcel na nakapatong sa side table na sadyang inilagay doon ng isang bayarang katulong. Itinaob ni Veronica ang bag sa gitna ng sala. Naglaglagan ang mga gamit ni Marcel, lampin, alcohol, isang lumang pitaka, at isang kumikinang na Rolex na puno ng diamante. Napasinghap si Marcel. Hindi akin yan. Hindi ko po alam paano napunta yan dyan. Tumingin si Marcel kay Felipe. Umaasa siyang kakampihan siya nito. Umaasa siyang alam ni Felipe na hindi siya ganong klaseng tao. Pero nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Felipe. Nawala ang lambot. Nawala ang init na nakita niya noong may sakit ito. Bumalik ang pader. Bumalik ang Felipe na walang tiwala sa mundo. Dahil para kay Felipe, nauulit na naman ang nakaraan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Niloko lang siya para sa pera. Felipe, look! Gatong ni Veronica. Magnanakaw siya. Pinapasok natin siya sa bahay, pinakain, tapos ito ang igaganti niya. Ninanakawan tayo para ibigay sa sugarol niyang asawa. Sir, maniwala po kayo. Lumuhod si Marcel habang yakap si Daniel. Wala po akong ginawang masama. Hindi ko po magagawa yan. Tahimik lang si Felipe. Nakatitig sa relo sa sahig. Masakit ang katahimikan niya kaysa sa sigaw ni Ramon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Felipe kay Marcel. Malamig. Walang emosyon. Magkano? Tanong ni Felipe. Pipo? Magkano ang kailangan mo para sa asawa mo? Bawat salita ni Felipe ay parang patalim. Binigyan na kita ng trabaho. Binayaran ko ang utang mo, dinala ko ang anak mo dito. Kulang pa ba? Sir, hindi po pera ang habol ko. Lahat ng tao pera ang habol. Sigaw ni Felipe. Nagulat si Daniel at umiyak ng malakas. Napapikit si Marcel. Durog na siya. Ang sakit palang pagbintangan ng taong akala mo ay nakakakilala na sa puso mo. Kumuha ng tseke si Felipe. Nagsulat ng malaking halaga. Hinagis niya ito sa mukha ni Ramon. Kunin mo yan at lumayas kayo. Huwag na kayong babalik dito. Pinulot ni Ramon ang tseke na parang aso. Tumatawa pa ito bago tumakbo palabas. Naiwan si Marcele. Nakaluhod pa rin. Ikaw din, sabi ni Felipe. Hindi makatingin kay Marcel. Umalis ka na. Felipe, ipapakulong natin siya, sabi ni Veronica. No, sagot ni Felipe. Let her go. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya. Tumayo si Marcele. Pinunasan niya ang kanyang luha. Wala nang saysay magpaliwanag. Sarado na ang isip ni Felipe. Nanalo na si Veronica. Binuhat niya ng maayos si Daniel. Tumingin siya kay Felipe
sa huling pagkakataon. Salamat po sa lahat, sir, garalgal na sabi ni Marcelle. Pero sana balang araw, malaman niyo na hindi nabibili ng pera ang dignidad ko. Tinalikuran niya si Felipe. Tinalikuran niya ang marangyang buhay. Naglakad siya palabas ng pinto, bit-bit ang anak, patungo sa madilim at walang kasiguraduhang gabi ng Miami. Sa likod niya, narinig niya ang iyak ni Juicy mula sa taas. Umiiyak. Tinatawag siya. Pero hindi na siya pwedeng lumingon. Nakabibingi. Hindi ang katahimikan, kundi ang ingay. Sa loob ng nakalipas na 5 oras, walang ibang naririnig sa buong mansyon, kundi ang iyak ni Juicy. Nasa nursery room si Felipe. Gusot ang polo, gulo-gulo ang buhok at pawis na pawis. Hawak niya ang bote ng gatas na kanina pa niya pilit na isinisiksik sa bibig ng anak. Sige na, Juicy. Please drink. Pakiusap ni Felipe. Halos garalgal na ang boses niya. Pero tinabig lang ni Juicy ang bote gamit ang maliliit nitong kamay. Tumalsik ang gatas sa sahig. Lalong lumakas ang iyak ng bata. Paos na ito. Namumula na ang buong muka at nanginginig ang katawan sa sobrang frustration. Sir? Tumataas na po ang lagnat niya. Nanginginig na, sabi ni Manang Loring, ang matandang mayordoma, habang hinihimas ang likod ng bata. Hinahanap niya po si Marcel. Ayaw niya ng lasa ng formula. Natigilan si Felipe sa pagbanggit ng pangalan. Marcel. Parang sinaksak ang dibdib niya. Binitawan niya ang bote sa sahig. Napaupo siya sa rocking chair, ang parehong upuan kung saan tinuruan siya ni Marcel maging ama noong isang gabi. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ito ang mga kamay na naghahagis ng tseke sa mukha ng asawa ni Marcel. Ito ang mga kamay na nagtaboy sa babaeng nag-aruga sa kanya noong may sakit siya. Labas, mahinang utos ni Felipe. Po, iwan niyo muna ako. Ako na ang bahala kay Juicy, sabi niya, kahit alam niyang wala siyang magagawa. Lumabas si Manang Loring. Binuhat ni Felipe si Juicy. Nagsisigaw ang bata. Nagpupumiglas. Ramdam ni Felipe ang init ng katawan ng anak. I'm sorry. Bulong ni Felipe habang hiniheli ang anak ng pilit. I'm so sorry, baby. Pero hindi tumitigil ang bata. Ang iyak nito ay parang sumbat. Sumbat sa kanyang katangahan. Sumbat sa kanyang pride. Dahil sa sobrang frustration at pagod, inihiga muna niya si Juicy sa crib. Hinayaan niya itong umiyak dahil hindi na niya alam ang gagawin. Lumabas siya ng nursery at dumiretso sa kanyang opisina. Kailangan niya ng alak. Kailangan niyang manhid ang pakiramdam. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya ang iPad sa kanyang mesa. Nakabukas pa rin ang app ng CCTV. Kinuha niya ang baso ng whiskey at lalaklakin na sana ito. Pero nahagip ng mata niya ang timestamp sa video recording. 4:00 ng hapon kanina. Ang oras ng nakawan. Gusto sana niyang patayin ang iPad. Ayaw na niyang makita ang katibayan ng panloloko ni Marcelle. Gusto niyang maniwala na tama ang ginawa niya. Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya para i-rewind ang video. Baka sakaling nagkamali siya. Pinanood niya ang footage. Nakita niya ang sala. Walang tao. Maya-maya, pumasok si Veronica. Lumingalinga ito sa paligid. Nakita ni Felipe kung paano lumapit si Veronica sa side table kung saan nakapatong ang bag ni Marcelle. Nakita niya kung paano kinuha ni Veronica ang Rolex mula sa sarili nitong pulso. At nakita niya, malinaw na malinaw sa high definition na screen, kung paano inilaglag ni Veronica ang relo sa loob ng bukas na bag ni Marcel. Bumitaw ang baso ng whiskey sa kamay ni Felipe. Crash! Hindi niya ininda ang basag na salamin sa paanan niya. Nanlamig ang buong katawan niya. Para siyang binuhusan ng yelo. Hindi si Marcel. Si Veronica. Ang babaeng pakakasalan niya ang may gawa ng lahat. At si Marcel na walang ginawa, kundi mahalin ang anak niya. Si Marcel na nag-alaga sa kanya. Itinaboy niya palabas sa gitna ng gabi kasama ang isang sanggol.
pabalik sa isang asawang sugarol at abusado. Putang ina, mura ni Felipe. Nanginginig ang panga niya sa galit. Galit kay Veronica, pero masigit na galit sa sarili niya. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Veronica. Naka-silk robe, may hawak na wine glass, at nakangiti. Darling, ang ingay naman ng bata. Can't you just give her a sleeping pill or something? Hindi ako makatulog sa... Hindi na natapos ni Veronica ang sasabihin niya. Mabilis pa sa kidlat. Nilapitan siya ni Felipe at hinablot ang braso niya. Aray! Felipe, nasasaktan ako. Hinila siya ni Felipe palabas ng opisina, pababa ng hagdan, hanggang sa grand entrance ng mansyon. Felipe, what is wrong with you? Sigaw ni Veronica. Bitawan mo ako. Binuksan ni Felipe ang malaking pinto. Get out! Malamig, pero madiing utos ni Felipe. What? Lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw ni Felipe. Ang boses niya ay yumanig sa buong bahay. Nakita ko ang CCTV, Veronica. Nakita ko ang ginawa mo. Namutla si Veronica. Nawala ang tapang sa mukha nito. Felipe, let me explain. I just did it because... Because what? Because you're evil? Putol ni Felipe. Wala kang kwentang tao. You framed an innocent woman. You risked my daughter's life by chasing away the only person who can feed her. Tinulak niya si Veronica palabas. Wala itong suot na sapatos. Nakarob lang. Don't come back. At sisiguraduhin kong walang kumpanya sa Miami ang makikipagtrabaho sa iyo pagkatapos nito. Binalibag ni Felipe ang pinto sa mukha ni Veronica. Nakahinga siya ng maluwag. Pero panandalian lang, dahil sa likod niya, narinig niya ulit ang iyak ni Ducy. Mas mahina na ngayon. Paos na paos. Iyak ng batang sumusuko na. Tumakbo si Felipe pabalik sa nursery. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang head ng security niya. Hanapin niyo si Marcele. Utos ni Felipe habang tumatakbo. Ngayon din, I don't care kung halughugin niyo ang buong Miami. Sir? Sagot ng nasa kabilang linya. Seryoso ang boses. Tumatawag na po ako kanina pa. Nahanap na po namin sila. Napahinto si Felipe sa pagtakbo. Nasaan sila? Papuntahin mo na ang driver. Susunduin ko sila. Sir, hindi po ganun kadali. Kinabahan si Felipe. Anong ibig mong sabihin? Nakita po ng mga tauhan ko ang sasakyan ng asawa niya sa isang lumang warehouse sa pier. Pero... Bumuntong hininga ang security head. Sir, hawak sila ni Ramon. May baril at humihingi siya ng $5 milyong kapalit ng buhay ng mag-ina. Binigyan lang tayo ng 1 oras, sir. Kung hindi, papatayin niya daw si Daniel. Nabitawan ni Felipe ang telepono. Ang mundo niya ay umikot. Ang babaeng mahal niya. Oo, alam na niya ngayon. Mahal niya ito. At ang batang si Daniel ay nasa panganib dahil sa kanya, dahil sa tseke na binigay niya, dahil sa pagtataboy niya. Kung may mangyaring masama sa kanila, si Felipe ang pumatay sa kanila. Dagliang tumakbo si Felipe palabas. Hindi na siya naghintay ng driver, hindi na siya nagtawag ng pulis, sumakay siya sa kanyang sports car. Sa gabing iyon, hindi siya isang bilyonaryo, isa siyang lalaking desperado na bawiin ang kanyang pamilya. Kahit buhay pa niya ang maging kapalit, amoy kalawang, luma, at maalat na hangin ng dagat. Ito ang huling maaamoy ni Marcele bago siya mamatay. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang poste sa loob ng madilim na warehouse. Sa tabi niya, nakahiga sa maruming sako ang kanyang anak na si Daniel. Umiiyak na si Daniel. Paos na. Gutom at takot. Sa harap nila, naglalakad-lakad si Ramon. May hawak na baril sa kanang kamay at bote ng alak sa kaliwa. Tumahimik ka! Sigaw ni Ramon, sabay sipa sa sako malapit sa ulo ni Daniel. Ramon, parang awa mo na! Sigaw ni Marcele, nagpupumigla sa tali. Ako na lang ang saktan mo. Wag ang bata.
Walang kasalanan ng anak mo. Anak? Tumawa ng malademonyo si Ramon. Wala akong anak na nagpapahirap sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaganito. Itinutok ni Ramon ang baril sa noo ni Marcel. Malamig ang bakal. Amoy pulbura. Napapikit si Marcel. Tumulo ang luha niya. Tinanggap na niya ang kapalaran niya. Pero ang isipin na maiiwan si Daniel sa kamay ng halimaw na ito, iyon ang pumapatay sa kanya. Lord, bulong ni Marcele, kahit sino po, iligtas niyo ang anak ko. Biglang may nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanila. Isang sasakyan ang pumasok ng mabilis sa loob ng warehouse, binasag ang mga kahong nakaharang. Screech! Huminto ang sasakyan, ilang metro lang ang layo sa kanila. Bumaba ang driver. Walang armas. Walang pulis na kasama. Si Felipe, gulo-gulo ang buhok, gusot ang damit. Hingal na hingal. Pero ang mga mata niya, nagnininga sa galit. Felipe, bulong ni Marcele. Hindi siya makapaniwala. Bakit siya nandito? Bakit siya pupunta sa impyerno para sa babaeng pinalayas niya? Wow! Palakpak ni Ramon. Ang bilis ng ATM ko. Dala mo ba ang pera? Hindi sumagot si Felipe. Nakatitig lang siya kay Marcele. Tinitignan kung may sugat ba ito. Tinitignan kung humihinga pa si Daniel. Nang makita niyang buhay pa sila, bumaling ang tingin niya kay Ramon. Pakawalan mo sila! Malamig na utos ni Felipe. Ang pera muna! Sigaw ni Ramon. Sabay tutok ng baril kay Daniel. Nanlaki ang mata ni Felipe. Tinaas niya ang dalawang kamay niya bilang pagsuko. Wala ang pera, sabi ni Felipe. Anong wala? Nasa bangko. Gabi na. Hindi ako makakapag-withdraw ng 5 milyon ng ganun-ganun lang. Paliwanag ni Felipe. Kalmado ang boses niya, pero nakakuyom ang mga kamao. Pero dala ko ang susi ng kotse ko. Worth 10 million yan. Sa'yo na. Ibigay mo lang sa akin ang mag-ina. Hinagis ni Felipe ang susi sa paanan ni Ramon. Napatingin si Ramon sa susi. Kumintab ang mata niya sa kasakiman. Sige, ngisi ni Ramon. Pero isasama ko ang bata bilang insurance. Hindi! Sigaw ni Marcele. Felipe, huwag mong hayaang kunin niya si Daniel. Walang aalis dito na kasama si Daniel kundi ang nanay niya. Madiing sabi ni Felipe. Humakbang si Felipe palapit. Isang hakbang. Huwag kang lalapit, sigaw ni Ramon. Nanginginig na ang kamay niyang may hawak na baril. Lasing siya at delikado. Ramon, makinig ka, sabi ni Felipe. Wala kang mapapala kung papatayin mo kami. Kunin mo ang kotse. Umalis ka na. Kalimutan mo na sila. Humakbang ulit si Felipe. 2 hakbang. Sabi nang huwag lalapit eh. Sa sobrang taranta ni Ramon, nilipat niya ang tutok ng baril mula kay Daniel papunta kay Felipe. Ito ang hinihintay ni Felipe, ang pagkakataon na wala sa bata ang panganib. Mabilis pa sa kidlat, sumugod si Felipe. Hindi ininda ng bilyonaryo ang panganib. Tinalon niya si Ramon. Bang! Pumutok ang baril. Umaling-awngaw ang tunog sa buong warehouse. Napasinghap si Marcele. Felipe! Nagbuno ang 2 lalaki sa sahig. Suntok. Sipa. Gulong-gulo. Si Ramon, sanay sa away kalye. Si Felipe, sanay sa aircon. Pero ngayong gabi, lumalaban si Felipe gamit ang lakas ng isang amang nagprotekta sa kanyang pamilya. Naagaw ni Felipe ang baril. Sinipa niya si Ramon sa mukha ng buong lakas. Tumalsik si Ramon. Tumama ang ulo sa bakal na poste at nawalan ng malay. Katahimikan. Hingal na hingal si Felipe. Tinapon niya ang baril sa malayo. Mabilis siyang gumapang papunta kay Marcele. Marcel, ayos ka lang ba? Si Daniel? Tanong niya habang kinakalaga ng mga tali ni Marcel. Ayos lang kami. Ayos lang. Umiiyak na sagot ni Marcel. Niyakap niya agad si Daniel ng makalas ang tali. Tumingin siya kay Felipe. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang yakapin ito. Salamat. Akala ko hindi ka na dadating. Ngumiti si Felipe. Hinawakan niya ang pisngi ni Marcel.
Hindi ko hahayaang mawala kayo. Ikaw ang buhay kong... Hindi natapos ni Felipe ang sasabihin niya. Bigla siyang napahawak sa tagiliran niya. Napatingin si Marcel sa kamay ni Felipe. Dugo. Maraming dugo. Ang puting polo ni Felipe ay unti-unti nang nagiging pula. Felipe! Nanlaki ang mata ni Marcele. Ayos lang. Bulong ni Felipe pero namumutla na siya. Daplis lang to. Pero hindi yun daplis. Biglang bumagsak si Felipe sa sahig. Nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. Felipe! Sigaw ni Marcele. Inihiga niya si Daniel at dinaluhan ng lalaki. Pinindot niya ang sugat sa tiyan ni Felipe para pigilan ang dugo. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Marcel kahit alam niyang walang makakarinig. Marcel! Bulong ni Felipe. Hinawakan niya ang kamay ni Marcele na puno ng dugo niya. Patawarin mo ako. Sa lahat. Shh! Huwag kang magsalita. Humahagulgol na, sabi ni Marcel. Lalaban ka, okay? Dadalhin kita sa ospital. Huwag mo kaming iiwan. Ngumiti ng mahina si Felipe. Ang mga mata niya ay unti-unti nang bumabagsak. Alagaan mo. Si Ducy. Hindi. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Tayong dalawa. Sigaw ni Marcele. Felipe, gumising ka. Felipe. Sa labas, narinig na ang wangwang ng mga pulis. Parating na ang tulong. Pero pumikit na si Felipe. Bumagsak ang kamay niya mula sa pagkakahawak kay Marcel. Niyakap ni Marcele ang katawan ng lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ang lalaking minahal niya sa maikling panahon. At sa gitna ng madilim na warehouse, ang iyak ni Marcel ay mas masakit pa sa kahit anong sugat. Beep, beep, beep. Ang tunog ng heart monitor ang tanging naririnig sa loob ng kwarto. 3 araw na. 3 araw nang nakaupo si Marcel sa gilid ng kama sa ICU. 3 araw na niyang tinititigan ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Maputla si Felipe. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan niya. Ang mga kamay na dati ay puno ng awtoridad at lakas. Ngayon ay nakahimlay nang walang kibo sa puting kumot. Hinawakan ni Marcel ang kamay ni Felipe. Malamig ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang palad nito sa kanyang pisngi at pumikit. Gumising ka na, sir. Bulong ni Marcele. Basag ang boses dahil sa walang tigil na pag-iyak. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Hindi ko pa nasasabing... Napahagulgol siya ng mahina. Sa labas ng salamin, karga ni Manang Luring si Daniel. Katabi nito ang nurse, nakarga naman si Ducy. Ligtas ang mga bata. Ligtas sila dahil sa sakripisyo ng lalaking ito. Naalala ni Marcele ang gabing iyon sa warehouse. Ang takot sa mata ni Felipe, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Daniel. Ang lalaking minsang nagsabi na pera lang ang mahalaga, ay tinapon ang lahat para sa anak ng iba. Sabi mo, gusto mong maranasan maging ama. Hikbi ni Marcel habang hinahaplos ang buhok ni Felipe. Ginawa mo na. Ikaw ang pinakamatapang na tatay na nakilala ko. Biglang may gumalaw. Naramdaman ni Marcel ang bahagyang pagpis sa kanyang kamay. Napahinto si Marcel sa pag-iyak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Akala niya ay guni-guni lang niya iyon. Pero naulit. Mas mahigpit. Napatingin si Marcel sa mukha ni Felipe. Dahan-dahan, sa kabila ng bigat ng talukap, dumilat ang mga mata ni Felipe. Pagod, mapungay, pero buhay na buhay. Marcele! Paos na bulong nito. Halos hangin lang ang lumabas sa bibig niya. Napasinghap si Marcele. Felipe, Diyos ko, gising ka na. Akmang tatayo si Marcele para tumawag ng doktor. Pero pinigilan siya ng mahinang hila ni Felipe sa kamay niya. Wag, bulong ni Felipe. Dito ka lang. Umupo ulit si Marcele. Bakit? May masakit ba? Uhaw ka ba? Umiling ng dahan-dahan si Felipe. Tinitigan niya si Marcele na parang ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya. Ang mga bata, tanong ni Felipe.
Ligtas ba sila? Tumango si Marcele habang tumutulo ang luha. Oo, ligtas sila. Nasa labas sila kasama ni Manang. Walang galo si Daniel. Salamat sa'yo. Pumikit si Felipe at bumuntong hininga ng malalim. Thank God. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Marcele. May halong tampo ang boses niya. Bakit ka sumugod ng walang armas? Pwede kang namatay. Idinilat ni Felipe ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ng diretso si Marcel. Dahil noong gabing pinalayas ko kayo. Simula ni Felipe. Hirap magsalita pero pinipilit. Naramdaman ko ang katahimikan ng bahay. Naramdaman ko ang lamig. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Marcel. Narealize ko, aanhin ko ang lahat ng pera ko kung wala naman ang pamilya ko. Aanhin ko ang buhay ko kung hindi ko mapoprotektahan ang mga taong nagturo sa akin kung paano mabuhay. Napahikbi si Marcel. Sir. Felipe, pagtatama niya. Please, stop calling me sir. I'm not your boss anymore. Ngumiti si Felipe ng tipid kahit nahihirapan sa sugat niya. Marcel, nung hawak ni Ramon ang baril kay Daniel, hindi ko nakita ang anak ng ibang tao. Nakita ko ang anak ko. At nung nakatutok ang baril sa'yo, naramdaman ko na kapag nawala ka, mamamatay din ako. Natigilan si Marcel. Ito na ba yon? Ito na ba ang nararamdaman niya? Mahal kita, Marcel. Direktang sabi ni Felipe. Walang paligoy-ligoy. Alam kong mabilis. Alam kong magulo ang sitwasyon natin. Mayaman ako. Mahirap ka. Amo mo ako. Yaya kita. Pero wala akong pakialam. Bumagsak ang luha ni Marcele sa kamay ni Felipe. Takot ako, Felipe, amin ni Marcele. Takot ako na baka panaginip lang ito. Na baka paggaling mo, ma-realize mo na hindi tayo bagay. Na baka iwan mo ulit ako. Hindi na. Iling ni Felipe. Hindi na kita iiwan at hindi ko hahayaang umalis ka pa. Inangat ni Felipe ang kamay niya at pinunasan ng luha sa pisngi ni Marcele. Kaya ko bang ibigay ang lahat ng luho sa mundo? Oo, pero ang kaya ko lang ipangako sa iyo ngayon ay isang tahanan, isang pamilya. Si Ducy, si Daniel, ikaw at ako. Tumingin si Marcel sa mga mata ni Felipe. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang forever na hindi niya nahanap sa dati niyang asawa. Ngumiti si Marcele. Yumuko siya at hinalikan ang noo ni Felipe. Mahal din kita, Felipe. Bulong niya. Kahit nung masungit ka pa, mahal na kita. Napangiti si Felipe. Sa wakas, payapa na ang puso niya. So, biro ni Felipe, medyo bumabalik na ang kulay sa mukha niya. Pwede na ba akong magpagaling? Para naman may tatay na si Daniel at may nanay na si Ducy? Tumawa si Marcel habang umiiyak. Oo na, magpagaling ka na. Sa labas ng kwarto, nakadungaw si Manang Loring habang karga si Daniel. Nakangiti ang matanda. Sa wakas, ang mansyon na dating puno ng iyak at sigawan, ngayon ay mapupuno na ng pagmamahal. Pero bago pa man matapos ang sandali, nagsalita ulit si Felipe. Marcele. Ay, ano yon? Pakisabi kay Manang. Itapon na lahat ng gamit ni Veronica. Ayoko nang makakita ng kahit anong bakas niya sa bahay natin. Tumango si Marcel. Masusunod. At isa pa, hinigpitan ni Felipe ang hawak sa kamay niya. Pakisabi sa abogado ko. Ihanda ang papers para sa adoption ni Daniel at ang marriage license natin. Namula si Marcele. Agad-agad? Bakit pa tayo maghihintay? Kindat ni Felipe bago muling pumikit para magpahinga. Life is short, Marcel. I intend to spend the rest of it with you. Hindi naging tahimik ang kasal. Kahit gusto sana ni na Felipe at Marcele ng isang simpleng seremonya sa hardin ng mansyon, hindi nila mapigilan ang mundo na makialam. Nakaabang sa labas ng gate ang mga reporter. Kumikislap ang mga kamera. Ang mga headlines sa dyaryo at social media ay iisa ang laman. Ang bilyonaryo
at ang kanyang katulong. Maraming nanghusga, maraming nagsabing pera lang ang habol ni Marcele, maraming nagsabing nabubulag lang si Felipe. Pero sa sandaling ito, habang nakatayo si Marcele sa harap ng altar, suot ang isang simpleng puting bestida na walang masyadong borloloy, wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng aisle. Si Felipe, hindi ito nakatoksido na parang sasabak sa board meeting. Nakabarong Tagalog ito, isang bagay na hindi niya akalaing isusuot ng isang Amerikanong bilyonaryo. Nakangiti si Felipe, yung nangiting abot sa mata, yung ngiting walang halong yabang. Nang makarating si Marcele sa harap, mahigpit na hinawakan ni Felipe ang kanyang kamay. "Kinakabahan ka ba?" bulong ni Felipe habang nagpapalitan sila ng tingin. "Medyo?" pag-amin ni Marcele. Ang daming tao sa labas, ang daming kamera. Itinaas ni Felipe ang kamay ni Marcele at hinalikan ito sa harap ng pari, sa harap ng mga bisita, at sa harap ng buong mundo. "Hayaan mo sila," sabi ni Felipe ng malakas, sapat para marinig ng mga tsismosang friends ni Veronica na nasa likuran. "Let them talk, let them judge. Basta ang alam ko, ako ang pinakaswerteng lalaki sa mundo dahil pinili ako ng babaeng ito." Napaluha si Marcele. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang isa siyang reyna. Hindi dahil sa yaman ni Felipe, kundi dahil sa pagmamahal nito. Natapos ang seremonya ng mapayapa. Pero ang tunay na hamon ay ang reception. Hinarap nila ang media. Kailangan itong gawin ni Felipe para tigilan na sila ng mga espekulasyon. "Mr. Villarreal," sigaw ng isang reporter. "Totoo bang dating yaya ng anak niyo ang asawa niyo? Hindi ba kayo natatakot sa sasabihin ng mga business partners niyo? It's quite unconventional." Tumahimik ang buong hall. Hinihintay nila ang sagot ni Felipe. Inaasahan nilang magagalit ito o mahihiya. Pero inakbayan lang ni Felipe si Marcele at hinawakan ang bewang nito ng mahigpit. "Yes, it is unconventional," sagot ni Felipe, direkta sa camera. "But let me tell you something about conventional families. I came from one. Mayaman, makapangyarihan, perpekto sa paningin nyo. Pero malungkot kami. Walang init." Tumingin si Felipe kay Marcele. Si Marcele. She entered my house with nothing but clothes on her back and a heart full of love. At sa loob ng ilang araw, ginawa niyang tahanan ng bahay na puro semento lang. Bumaling ulit si Felipe sa reporter. "So yes, she was my maid. She is also the mother of my children. She is the savior of my soul. And she is the love of my life." Any more questions? Walang nakaimik. Walang nagtanong. Dahil sa harap ng tunay na pag-ibig, tumitiklop ang lahat ng panghuhusga. Lumipas ang 6 na buwan. Sabado ng umaga, sa mansyon ng mga Villarreal. Wala na ang katahimikan na dating bumabalot sa bahay. Ngayon, puno ito ng ingay. "Dada! Dada!" Gumagapang si Ducy sa malawak na carpet ng sala. Hinahabol ang isang bolang makulay. Sa kabilang banda naman, si Daniel ay nakakapit sa sofa. Sinusubukang tumayo habang tumatawa. Nasa sahig si Felipe. Naka-shorts at t-shirt lang. Gusot-gusot ang damit. May mantsa ng gatas sa balikat. Hirap na hirap siya sa pagpapalit ng diaper ni Ducy na ayaw magpaawat sa kakagala. "Ducy, please. Stay still. Sandali lang, anak." Pakiusap ng dating terror na CEO. Lumabas si Marcele galing sa kusina. May dalang tray ng merienda. Natawa siya sa nakita niya. Ang bilyonaryong si Felipe Villarreal na kayang magpatakbo ng empire ay talunang-taluna sa isang 1-year-old na bata. "Hon, baliktad yung diaper," puna ni Marcele habang nilalapag ang tray. Napakamot sa ulo si Felipe. "Seryoso? Pangatlong beses ko na to pinalitan Lumapit si Marcele at tinulungan ang asawa. Sanay na sanay ang mga kamay niya. Sa loob ng ilang segundo, ayos na. Humiga si Felipe sa carpet
Pagod na pagod. Tumabi sa kanya si Marcel. Sumampa si Ducy sa tiyan ni Felipe. Gumapang naman si Daniel at sumiksik sa kilikili ni Felipe. Niyakap ni Felipe ang dalawang bata. Isang mestiza na may matatangos na ilong at isang moreno na may maniningning na mga mata. Magkaiba ng dugo. Magkaiba ng pinanggalingan. Si Ducy, anak ng isang yumaong bilyonaryo. Si Daniel, anak ng isang mahirap na probinsyana. Pero sa paningin ni Felipe at Marcele, pareho lang silang mga anghel. Tignan mo sila. Bulong ni Marcel habang hinahaplos ang buhok ni Daniel. Parang magkapatid talaga. Magkapatid sila. Pagtatama ni Felipe. Sa papel, sa puso, at sa batas. Naaprubahan na ang adoption papers ni Daniel noong nakaraang linggo. Siya na ngayon si Daniel Villarreal. Hinawakan ni Felipe ang kamay ni Marcele. "Thank you," sabi ni Felipe. "Saan?" "Dahil sumakay ka sa eroplanong yon. Dahil naglakas loob kang lapitan ang isang masungit na lalaki at ang umiiyak niyang anak." Napangiti si Marcele. Naalala niya ang sakit at takot nung araw na yon. Ang bigat ng dibdib niya dahil sa gatas at pangungulila. Sino ang mag-aakala na ang gatas na yon ang magiging tulay para mabuo ang pamilyang ito? Sabi nila, "Coincidences are God's way of remaining anonymous." Sabi ni Marcele. Siguro nga, plinano niya ang lahat. Tumango si Felipe. Hinalikan niya si Marcele sa labi. Mabilis lang, kasi biglang humarang si Ducy at tinapik ang mukha ng tatay niya. Nagtawanan sila. Sa labas ng bintana, lumulubog ang araw sa Miami. Kulay kahel ang langit. Sa loob ng mansyon, walang perpektong pamilya. Magulo ang mga laruan. Maingay. Minsan nag-aaway. Minsan nakakapagod. Hindi ito ang kwentong fairy tale na nakasulat sa libro. Walang prinsesang natutulog. Walang dragong kailangang patayin. Ang meron lang ay 2 taong sugatan na piniling gamutin ang isa't isa. 2 magkaibang mundo na piniling magtagpo sa gitna. At para kay Marcel at Felipe, iyon ang pinakamagandang happy ending sa lahat. Dahil ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa kung sino ang handang manatili, magpatawad at magmahal hanggang sa huli.